ang pinaka-inaasam-asam na kagalakan at kasiyahan sa buhay ng isang tao ay muling makapiling ang malaon ng nawalay na mahal sa buhay. Ito nga po ang araw ng pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa kanyang sinilangang bayan, sapagkat alam po naman natin kung ano naging kinahinatnan ni Mary Jane Veloso sa bansang Indonesia. Siya ay nakulong ng halos 14 na taon dahil sa kasong pag-iingat ng 12 kilong heroin sa kanyang maleta. Ngunit ito kanyang pinabulaanan na siya ay na-set up lamang ng kanyang employer o agency na nag-hire sa kanya para magtrabaho bilang domestic helper sa Indonesia. Gayunpaman, dahil sa pag-apila ng gobyerno, siya po ay hindi natulan ng kamatayan dahil sa pag-apila nito. Ngayon ay kakataon na siya ay nabigyan ng muling pag-asa. At sa Jakarta, Indonesia, bago siya lumipad patungong Pilipinas, ay nagkaroon muna ng sign-off sa paglilipat ni Mary Jane Veloso sa kustudiya ng Pilipinas. Isang malaking napakahalagang araw ito para kay Mary Jane Veloso. At mayroon pang konting press con bago siya tuluyang umuwi ng Pilipinas. Matandaan po natin, kung mapapanood po natin, ay kinanta niya pa ang national anthem ng Indonesia. Dahil po siya matagal na po siya sa Indonesia, ay natuto na rin po siyang magsalita ng salitang Indonesia, yung salitang lengguaheng Bahamas. At yan po ang kaganapan na nangyari, at siya ay nalipat na sa Pilipinas. At nasalubong siya ng kanya mga mahal sa buhay pagdating sa airport, at labis ang kanyang pasalamat kay Indonesian President Prabowo Subianto, no? At siya po ay napamahala din sa mga Indonesia, dangat lamang kailangan niyang muling makapiling at makasama ang kanyang mga anak at mga magumahal sa buhay. At tunayan ay sinalubong siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang laking pagkadismaya po, nalalatigit ang tatay ni Mary Jane Veloso sapagkat hindi man lang daw niya nayakap at nakapiling man lang kahit saglit at masilayan ang kanilang anak sa airport. Ngunit napawi naman ang labis na kalungkutan ng tatay ni Mary Jane sapagkat doon na sa Mandaluyong sa pagdiretso kay Mary Jane ay doon na nila nakadaupang palad, nakitang mukhaan, nayakap at nakausap ng matimtiman ang kanilang anak. Sa labis na saya at di na nga napigilan na ang mga anak ay patakbong lumapit sa kanya at agad siyang niyakap at pinupog pa nga ng halik. Alam po naman natin na wala pa sa 10 taon ang kanyang panganay at ang kanyang bunso ay nasa 3 taon na sila ay magkawalay. Kaya't gayon na lamang ang kasabikan, pagyakap, paghalik ng kanyang dalawang anak, at labis ng kagalakang nadama ni Mary Jane doon sa kanyang paglilipatan sa koreksyonal. Gayning kanyang mga magulang ay kanyang nakapiling ang nakasama ng halos 14 na taon na pagkakawalay. Nagpaunlak din naman siya ng interview sa mga media at nais niya at pakiusap sa Pangulong Marcos na siya ay mabigyan ng executive clemency. At sabi nga ng DOJ, hindi sinasantabi na bibigyan ng clemency o parole si Mary Jane. Sana ay maging tuloy-tuloy na ang kalayaan at muling makasama niya na ng matagalan ang kanyang pamilya.